Diyos marina agitabi sa Indogabos, highly igdi sa Shanos Farmhouse. Nahihiling nindo ang pigluluto ko ngunyan, bongka nga napod kay nidigdi sa samuyang lugar. Masiraman iningutaan orog na pagigwaning kalabasa, kaya ngunyan na aldaw, iyo ini ang sa tuyang lulutoon, igisa sa kuyang kusina. Piglalabunan ko sa niningunyan, pagkatapos saka ko nagagataan. Masiram kaya na natural na lasa nin mga kakanon, kaya as much as possible, dahil ko na inipigla agad ng iba pang sangkap. Inipiglutuan ko, igapang natadang liquid, kaya naisip ko na hindi ko na lang gagaon itong tuyong sapsap para sa mga pets tanganing masiram din ang sa indang pagnamit sa indang panguduhan. Kukulaan ko lang ini hanggang sa maglumhok tanganing bakong masakit himayon sa atyan. Sa dit na kalabasa man sana ang gagamiton ko digdi sa kuyang recipe. Tama na inita. Mas masiram itong kadakol na bongkang Pipiridasohon ko man sana ini into bite-size pieces tanganing masiraman pagkakan. Kung igwa ka mong gulay na sitaw ngunyan, pwede dong isalak digdi ta masiramon man sana itong kairibakan paggulay ning kalabasa na may bongkang. Yan, pwede ko nahihiling na magkasahog or nakadong nagkaklase ako sa naga. Duman sa karehan na pigkakanan mi kay Chanita, masiraman siya magibukan niyo. Kung bakong kasagan sa hog, sa mga buyod baga, na sariwa pa, ay perdehon anamit ka ito talaga. Ngunyan, matadtad na ako ning bawang, tsaka sibuyas. Igwa din ako digdining lada, pero kadit sa nata, habo kaya naman ning grabing harang, kaya kadit sa nan ilalaag ko. Bayaan ko muna tabi ka mo. Iya, tama pa ko ning pandesal. Yan ang suparalako sa tinampo. Iyo initon masiramo na cheese pandesal na pigpailing ko sa indo ka nakaaging irestoryahan tabaga Pigdadakulan ko ng pigbabakal ko tanganing igwa pa ako ning pwedeng merindalan o kaya kung maabot kinabukasan di igwa pa ako ning ko yan yung pwedeng pamahawan pagkaaga. Masiramo ning initon sa microwave oven ta garuman sa bagong luto talaga lalo itong tostado baga Tapos igwa ka ning cheese baga na ipapalaman ay masiram. Perfect din digdi itong Reno baga na liver spread. Masiraman man sana ang lamit ka iniduman. Tapos syempre perming dai kumpleto ang pamahawan takon mayong mainit na kape orog takon arog gani kasiram na pandesal ang kaibanan ay pwerte talagang maray. Ngunyan kumpleto na ang sa tuyang mga sangkap, ang gulay, ang mga pansahog, available na gabos, kaya pwede tanang isunod ang preparasyon kan bongkang. Ini yung mga medyo darakulang pidaso, pagduduwahon ko tanganing mas manamit pagpig lagantanin ng guta. Tapos araw kan tradisyon ko sa kusina, sinasapog ko sa baga ang mga araw kayan ubak ngayon ng sibuyas, kamatis, o kaya bawang. In this case, ining karobaga na nagkarurunot kan pagba ako. Pigsasarap po ko yan sa kalayo, tamahamuton parungon an aso baga lalo itong natututong na. Ngunyan, ilalag ko sa irarom kaining clay pot ang mga bongkang na pigaga ako kasubago tapos sulada, so sibuya, so bawang, iraralag ko na din. Tapos isusunod ko dyan na ibababaw itong giris na baga kasubago na kalabasa. May tubo. Masiram ini. Ini yan masiram na tubo. So salit sana. Yan ni mahali ita ini. Ini yung puput-putun ta. Tapos, ining likod, susukitan ng kutsilyo. Aragaan. Yan magtukal sa digdi, sa laog. Uyan na masiram na tubo. Pag-arog ganing salit pa sa namahamisan Very sweet, very juicy. Masiraman talaga ini. Gumon. Kaya punta ning duwang nyo ganing creamy sa tuyang gata.
So igba kita ning duwang tibuhong nyog nakukudkudon tapos igagata duman sa satuyang kalabasa na igwaning bongkang. Igwanin Sunday service igdi sa church sa atubangan nin farmhouse sa Balyong Tinampo. Ini itong atubangan ning puuning mangga na piggagan ko dati ning little library ngunyan na oras nagpapatotoo o nagtataon nin mga testimonya ang mga members kaya nadadawag ta digdi sa satuyang kusina an sa indang mga iniistorya. Magayon baga magparadawag sa iba't ibang istorya ng iba't ibang mga tao lalo na itong mga istorya na hali sa puso, hali sa buo, totoong nangyari sa inda. Yan, sinalang ko na sa tuyang gulay. Ang pigago kasubagwa itong pangaduwang gata. Dito lulutuan ang gulay at saka ining bungkang tanganing maglumhok. Ilalagtan na din ang mga panimpla tanganing mag-iribanan ang sindang namit dito sa laog ng clay pot. Ngunyan, tinitimplan ko din asin, paminta, at saka iba pang ingredients na nakakapanamit sa satuyang niluluto. Tapos sa haluon ta sa nanin kadiit dito man pwedeng pagpararukan to magkakarurunot ini sa tuyang gulay ilulubog ta lang sa gata ini mga timpla na piggaag katangan magsarumsum bagang namit. Lalagan ta naning liputok tanganing mas maging masiram ang lasa kan sa tuyang luto. Ang inaapod tang liputok iyo bagay nitong primerong gata Sa mga hindi nakapagsalita o nakaintindi ng salitang Bicolano, ang tinatawag naming liputok ay yung unang gata. Or sa iba ang tawag dito ay yung kakang gata. Ito yung creamiest extract galing doon sa kinayod nating nyog kanina. Ito yung nagbibigay ng linamnam at manamis-namis na lasa sa ating lutuin dahil doon sa natural na lasa ng nyog, which is matamis. Pag nilaganta na ning liputok, dahil na ini tatakupan tanganing day magkorta baga, day magberilog ang gata kaya ngunyan pig lulubog na sana sa gata ining mga sangkap, ining gulay, ining bongkang, tanganing masarama ang namit ka ini Kaya lang idi sa lugar ko, grabe ang kusog kanduros kaya every once in a while, kaya puhan kong takpan ining sa kuyang clay pata. Pag nagduros baga ining mga abo, hali digli sa pigagatong ko intiro iiritaas, nagrurulupad ay baka malagan ning mga abo ining pigluluto ta. So ngunyan pigtatarataw-taw ko na sana ning maluya tanganing day magkorta ining gata na piglaag ta kasubago ta. Pangit pa nitong may mga sapal-sapal baga ibabaw ning sa tuyang niluto kaya tanganing maibitaran ta yan. Ito ang pigigibo ko pigtatarataw-taw ning maluya sana tanganing day magkarurunot ini sa tuyang gulay. Madili nining maluto, takasubago ko pa mambagay ni pigsalang pig sasaramatan na sana ang timpla, tanganing masiraman sa tuyang karakanan sa atyan. Martihon. Kunin na tabi ang sa tuyang panguduhan ngunyan, ang ginataang kalabasa na may sahog na bungkang. Kakatapos ko lang magpahiran hali sa masiram na pangutuhan. This time maduman kita sa Little Library Takit man kong ribayan sa mga libro duman. Kan Friday pa ako rin naglaag ng libro. So today is Sunday, baka nagkabarasan ito gubos ng mga kaya kuya ng mga librong dadarahon ko duman ngunyan. Nadzay pa ninyo ako? Nakapuli pa lang ako hali duman sa Little Library sa may Purok Center. Nagtabang muna ako duman sa mga kaibanan ko sa Purok. Nagpe-prepare na sinda para sa maabot na evaluation kunya na September 20. Kadto kayang mga nakaaging simana nagparataranom sinda ning kadakol na pananom. Kailan ko nakaiba kadto di ko kay naisihan. Ngunyan kan magkahiridingan kami sabi ni nakaipuan nila ning mga additional plants kay aron kan mga masitas, mga pananom na gulayon baga di sabi ko sige dara ko dumaning mga pantanom tapos ka nakaagi nga ni na
available din ako. So naka-join ako sa inda duman sa pagtanom ng mga iba pang kaipuhan sa Purok Garden. Ngunya, nagdagdag ako ng additional plants para maitanom mi duman sa palibot kan Purok Center. Kasi iba kayang inot yung pigtanom dahil nakasurvive kay Kipuan Ribayan. Ano nga nita, pig-iba na ako ng mga Purok officials sa kasi ibang mga volunteers duman na magawa ng mga pananam digdi sa ah, farmhouse. Di kadakol na kaming bitbit pagpaduman halos apat na balde din na iba't ibang klase ng pananaw. May gulayon, may para pagulong, may mga tapayas, pero most of them are zinnias. Takaypuhan ng kuyan. Mas kadakol na burak sa palibot ng santay. Tanganing maubahan bagang paghilingon na pag kadakol na mumurak na pananom sa palibot. Kaya ngunya na alas 5 na ng hapon. Kaya sabi ko time out muna ako. Takaypuan ko pa mag-prepare ng kakanan ng mga ataman kong ido sa kaikos. Di man sana po tabi ngunyan. Halig di sa Shano's Farmhouse. Salamat tabi sa inyong pagdalan. Diyos mabalos.